Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanting topic para sa lahat ng mga crypto trader at investor, particular po dito sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa tanong na bakit may mga pagkakataong negative si Pinoy crypto trader? Hindi ba dapat laging positive na lang? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Hindi po tayo pwedeng maging one-sided. At sa video na ito ay ipapaliwanag natin kung bakit napakalaga na kilalanin natin ang positive at saka negative sides ng market. Dahil kung hindi natin ito gagawin, baka puro hype lang ang pagbabasihan natin ng ating mga investment decisions. Kaya kung ikaw ay isang baguhan sa crypto o matagal ka na dito sa mundo ng trading, siguradong marami kang mapupulot sa video na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit hindi dapat laging positive ang ating pananaw dito sa crypto market. Yan, check po natin yung aking channel at makikita natin dito na talagang hindi po tayo puro positive. Yan, may mga negative na rin po tayo na mga balita dito kali Pi Network, Bitcoin, XRP at ayan sa marami pang at saka sa iba pang mga cryptocurrencies na kino-content natin dito sa aking channel na ito. Ayan, minsan ay ngayon is balikan po ulit natin yung tanong, bakit hindi po dapat laging positive ang ating pananaw sa crypto market? Minsan ay naririnig po natin ang mga tao na nagsasabing, bakit ka ba nagpo-post ng negative? Yan, hindi ba mas maganda kung laging positive na lang ang energy natin sa crypto? Pero ang totoo, hindi po ito practical at hindi ito makatotohanan. Sa mundo ng crypto trading, hindi lahat ng araw ay kulay green. Hindi araw-araw ay pataas si Bitcoin, si Pi Network, si ADA, si Dodge, si XRP at yung mga madalas na ating binabantayan or yung mga nasa portfolio natin. Yan, may mga araw po talaga na bumabagsak ang mga ito at dapat po nating kilalanin yan. Ang pagiging positive lang lagi, yan, kung lagi tayong positive ay parang pumapasok ka sa isang laban na nakapikit or nakasara yung iyong mata. Wala kang pakialam kung anong armas ang dala ng iyong kalaban. Basta ang iniisip mo lang ay mananalo ka. Yan, mahirap po yan. Nakapikit yung mga mata na lumalaban. Ganun din sa crypto. Kapag lagi tayong positive at hindi natin kinikilala ang mga panganib o risk, mas malaki po ang posibilidad na malugi tayo o mawalan ng malaking pera. Ang tamang diskarte po ay balance. Dapat marunong tayong tumingin sa positive side, pero dapat handa rin tayong harapin ang negative realities ng market. Ngayon is ano naman ang masama? Ano naman po ang masamang epekto ng pagiging sobrang positive lang? Kapag sobrang positive po ang isang trader o investor, kadalasan ay nahuhulog po siya sa tinatawag nating FOMO. Ito po yung fear of missing out. Halimbawa, kapag may nakita siyang crypto na umaakyat tulad po ni Pi Network, Pepe o Shiba Inu, agad po siyang bibili kahit wala siyang research. Sasabihin niya sa kanyang sarili, aakyat pa ito. Sayang naman kung hindi ako sumali. Yan. Pero hindi niya alam, baka nasa tuktok or nasa peak price na pala ang presyo. At pag bumagsak ito bigla, siya ngayon ang magpapakatanga sa lungkot. Yan. Litin natin, kapag biglang bumagsak, siya ngayon ay magpapakatanga sa lungkot. Ito rin ang dahilan kung bakit madaming nalulugi sa mga pump and dump schemes. Kasi ang mindset ay laging positive. Hindi sila handang tanggapin na minsan ay may mga project rin na scam o walang halaga. Kaya napakahalaga na marunong tayong mag-question, mag-analyze at maging objective sa lahat ng sitwasyon. Hindi dahil sikat ang isang coin ay siguradong kikita ka na.
Ngayon is bakit hindi rin tama na laging negative ang ating pananaw sa crypto. Yan, dito naman po tayo sa negative side. Ngayon naman ay may mga trader o content creator naman na laging negative. Lahat na lang ng coin ay scam para sa kanila. Lahat ng project ay puro hype. Lahat ng update ay walang silbi. Ang problema dito ay nawawala ang opportunity. Kapag laging negative, hindi ka na open tumanggap ng innovation. Halimbawa, nung una pa lang lumabas si Ethereum, maraming nagsabing bubble lang yan. Walang kwenta ang smart contract. Pero tignan mo ngayon, halos lahat ng decentralized applications ay nakabase na po kay Ethereum. Kung hindi mo siya binigyan ng chance noon dahil sa pagiging sobrang negative mo, malamang ay na-miss mo ang opportunity na kumita ng malaki. Ganon din kay Bitcoin. Noon pa lang, sinasabi ng mga traditional investors na wala raw silbi si Bitcoin. Pero ngayon, halos lahat ng institutional investors ay may hawak na ng Bitcoin. Maging si BlackRock, Grayscale at Fidelity ay pumasok na. Kaya kapag laging negative ang pananaw, nawawala rin ang growth mindset. Hindi ka na natututo. Hindi ka na sumusubok. Natatakot ka na lamang palagi. Ngayon is ano ang tamang mindset natin? Ano po yung dapat nating mindset bilang mga Pinoy crypto trader? Yan, Pinoy crypto trader at investor. Ang tamang mindset po natin ay hindi po extreme. Hindi tayo dapat maging sobrang positive na para tayong bulag sa katotohanan. At hindi rin tayo dapat maging sobrang negative na para tayong sarado sa pagbabago. Ang balanced perspective ang kailangan natin. Bilang isang Pinoy crypto trader at investor, dapat objective po tayo. Dapat marunong tayong tumingin sa facts, mag-research at umintindi ng fundamentals ng bawat coin. Kapag may magandang balita tulad po ng partnerships, blockchain upgrades o institutional adoption, dapat bigyan natin ng pansin. Kapag may mga masamang balita naman tulad ng regulatory issues, hacks o rug pulls, dapat din natin itong seryosohin. Kumbaga, parang weather forecast lang. Kung alam mong uulan, magdadala ka ng payong. Kung maaraw, magdala ka ng shades. Hindi ka pwedeng laging umasa na maganda ang panahon. Ganon din sa crypto. Kapag alam mong bear market ngayon, mag-ingat ka. Kapag bull market, huwag mo rin kalimutang mag-take profit. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Malaki po ang epekto nito sa atin. Kapag marunong tayong tumanggap ng katotohanan, mas magiging handa tayo sa mga desisyon. Hindi tayo basta nag-i-invest dahil lang sa hype at hindi rin tayo basta umaayaw dahil sa takot. Ang pagiging open po sa positive at negative side ng crypto ay nagbibigay sa atin ng confidence or kumpiyansa at saka diskarte. Natututo tayong magplano, mag-analyze at mag-manage ng risk. Yan, at sa dulo, tayo ang mas makikinabang, mas mababawasan ang stress, mas tataas ang success rate at mas magiging matatag po tayo bilang isang crypto trader at investor. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pagiging balance at realistic ay isa sa pinakamahalagang katangian ng isang matagumpay na trader at investor. Hindi tayo dapat magpapadala lang sa hype pero hindi rin tayo dapat tumigil sa pag-aaral dahil lang sa takot. Tandaan natin, ang crypto ay hindi para sa mga taong panay positive lang at hindi rin ito para sa mga taong panay negative lang. Ang crypto ay para sa mga taong handa, marunong at matatag. Kaya sa susunod na may magtanong sa iyo kung bakit may nagpo-post ng negative o positive, sabihin mo lang ito. Hindi po tayo one-sided. Gusto lang natin ng tamang impormasyon para makagawa tayo ng tamang desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.